Lisisisitu. Lisisisitu. Ang mahinang pag-ugong ng cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa ang tanging gumambala sa nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngunit para kay Sebastian Basti Alcantara, ang tunog na iyon ay kasintunog ng kadena na muling humihila sa kanya pabalik sa kulungang gawa sa ginto. Hindi niya pinansin ang tawag. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga ilaw ng syudad na mabilis na nagdaraan sa bintana ng kanyang itim na luxury sedan. Ang mga gusali ng Bonifacio Global City ay parang mga dambuhalang puntod na nagbabantay sa libingan ng kanyang kaluluwa. Bawat kislap ng ilaw ay isang paalala ng buhay na dapat sana ay sa kanya, isang buhay ng kapangyarihan, ng yaman, ng tagumpay. Ngunit sa bawat paghinga, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang kawalan. Ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng sasakyan ay tila sumasakal sa kanya. Ang gabing ito ay isa na namang pagganap. Isang hapunan kasama ang mga kasosyo sa negosyo, puno ng mga pilit ng ngiti, mga walang kaluluwang pagbati, at mga usapan tungkol sa milyon-milyong pisong hindi na niya mabilang. Nilaro niya ang kanyang parte. Siya si Sebastian Alcantara, ang henyong hihi ng Alcantara Holdings, ang ginintuang tagapagmana. Ngunit sa likod ng maskara, siya ay isang impostor na pagod na sa pagpapanggap. Saan po tayo, sir? Basag ng kanyang driver, si Mang Tony, sa katahimikan. Napapikit si Basti. Ang tanong na iyon. Saan nga ba? Hindi niya kayang umuwi sa mansyon sa Forbes Park, kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Ang malawak at malamig na pasilyo, ang mga larawan sa dingding na tila humuhusga sa kanya. Hindi rin niya nais pumunta sa kanyang penthouse unit, isang modernong haula na puno ng mga mamahaling bagay na walang halaga. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan, ang halimuyak ng lavender at vanilya, ang tawang mas matamis pa sa anumang alak. Si Isabella. Ang kanyang pangalan ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. At kasama ng kanyang alaala ay ang tunog, ang nakabibinging tunog ng pagpihit ng gulong sa basang kalsada, ang pagkabasag ng salamin, ang biglaang dilim. Ako ang nagmamaneho. Ang apat na salitang iyon ay ang sentensya na habang buhay niyang papasanin. Kahit saan, Mang Tony, halos pabulong niyang sagot, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa emosyong pilit niyang kinukubli. Kahit saan, basta malayo dito. Tumango lamang ang matandang driver, marahil ay sanay na sa mga ganitong gabi ng kanyang amo. Lumiko ito sa isang hindi pamilyar na eskinita, papalayo sa mga nagniningning na tore ng bis. Pagkatapos ng ilang minuto, sa isang tahimik na kalye na tila nalimutan na ng panahon, isang pangalan ang pumasok sa isip ni Basti. Isang pangalang narinig niya sa bulungan ng mga kaibigan, isang lugar na sinasabing para lamang sa mga nakakaalam. Mang Tony, itigil mo, utos niya. Alam mo ba ang The Hidden Flask? Bahagyang nagulat ang driver. Sir, isa po yung tago na lugar. Hindi basta-basta. Alam ko, putol ni Basti. Hanapin mo. Kailangan kong uminom. Hindi nagtagal, sa likod ng isang lumang laundry shop, natagpuan nila ang isang simpleng pintuan na gawa sa bakal, walang anumang karatula. Ito na iyon. Hintayin mo ako, Mang Tony. Huwag kang aalis, bilin niya bago bumaba. Kumatok siya ng 3 beses, isang senyas na narinig lang niya noon. Bumukas ang isang maliit na siwang sa pinto. Anong nais ng nauuhaw? Tanong ng isang malalim na boses mula sa loob. Isang lunas sa pagkabagot, sagot ni Basti, ang password na kanyang natatandaan. Bumukas ang pinto. Ang loob ng The Hidden Flask ay kabaligtaran ng magulong mundo sa labas. Madilim, maliban sa mga malalamlam na ilaw mula sa mga antigong lampara. Ang hangin ay amoy pinaghalong lumang kahoy, citrus, at whiskey. Kakaunti ang tao, at ang bawat isa ay tila abala sa sarili nilang mundo. Ito ang perpektong lugar para magtago. Umupo si Basti sa isang sulok ng bar, sa isang silyang balot sa pulang velvet. Ang bartender, isang lalaking may bigote at nakasuot ng vest, ay tumango sa kanya. Good evening, sir. What's your poison tonight? Kahit ano, sagot ni Basti, pagod na. Sorpresahin mo ako. Nagsimulang magtimpla ang bartender. Pinanood ni Basti ang kanyang mga galaw, ang pagsali ng alak, ang pag-alog ng shaker, ang pagsala sa isang kopet glass. Pamilyar ang lahat, ngunit walang epekto. Isa lang itong ritual para lunurin ang mga demonyo sa kanyang isipan.
Habang naghihintay, isang biglaang kalabog ang yumanig sa katahimikan ng bar. Crash! Sinundan iyon ng isang sigaw ng sakit. Napalingon ang lahat, pati na si Basti. Ang bartender na nagtitimpla ng kanyang inumin ay napasubsob sa sahig, hawak ang kanyang kamay na dumudugo. Nabitawan nito ang isang tray ng mga baso. Diyos ko, Miguel, sigaw ng isang waiter, dali-daling lumapit. Nagkagulo ang mga staff. Ang ilan ay tumutulong sa nasaktang bartender, ang iba ay nagmamadaling linisin ang mga bubog sa sahig. Ang tahimik na santuwaryo ay biglang naging isang eksena ng maliit na kaguluhan. Napasandal na lang si Basti sa kanyang upuan, napabuntong hininga. Mukhang kahit dito ay hindi siya makakatakas sa gulo. Aalis na sana siya nang may isang figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula sa madilim na bahagi ng kusina, lumabas ang isang babae. Simple lang ang kanyang suot, isang itim na t-shirt, pantalon at apron. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong mesibon. Sa unang tingin, halatang isa lang siyang dishwasher o kitchen hand. Ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Habang ang lahat ay natataranta, siya ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang lumapit sa bar, kumuha ng first aid kit, at inasikaso ang sugatang kamay ni Miguel. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga nag-aalalang staff. Ako na ang bahala dito, sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit may otoridad. Ihatid niya na si Miguel sa klinika. Tumango ang mga kasamahan niya, tila may tiwala sa kanya. At sa pagkamangha ni Basti, ang babaeng iyon, na ilang sandali lang ang nakalipas ay marahil naghugas ng mga pinagkainan, ay pumasok sa likod ng bar. Hinubad niya ang maruming apron, pinalitan ng malinis na apron ng bartender, at nagsimulang ayusin ang mga nagulong bote. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at mabilis, walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatitig lang si Basti. May kung anong pumukaw sa kanyang interes. Ang katahimikan at kontrol ng babae sa gitna ng kaguluhan ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Lumapit ito sa kanyang pwesto. Ngayon niya lang napagmasdan ang mukha nito. Hindi ito ang tipo ng kagandahan na nakikita niya sa mga socialite na kasama niya sa mga party. Simple ang kanyang mukha, walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at tila may sariling kwento. May bahid ng pagod sa mga ito, ngunit may kislap din ng determinasyon. Pasensya na po sa abala, sir, sabi nito. Hindi ito tumingin ng diretsyo sa kanya, sa halip ay abala sa pagpunas ng bar counter. Okay lang, sagot ni Basti. Kaya mo ba? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Isang mabilis na sulyap. Sinusubukan po, sir. Hindi na ito nagtanong kung ano ang kanyang order. Sa halip, kumuha ito ng isang bote ng gin, isang maliit na botelya ng isang tila homemade na lavender syrup at ilang sariwang sangkap. Pinanood ni Basti ang kanyang mga kamay. Kung ang kaninang bartender ay mayabang sa kanyang mga galaw, ang babaeng ito ay tila sumasayaw. Bawat pagbuhos, bawat pagpiga ng lemon, bawat pag-alog ng shaker ay may dalang kakaibang gilas at kahusayan. Inilapag nito ang isang baso sa kanyang harapan. Ang kulay ng inumin ay maputlang lila, pinalamutya ng isang piraso ng lemon peel na perpekto ang pagkakapilipit. Ano ito? Tanong ni Basti. Isang lunas sa pagkabagot, sagot ng babae, inuulit ang mga salitang sinabi ni Basti kanina sa pinto, kasabay ng isang bahagyang ngiti. Natigilan si Basti. Dinala niya ang baso sa kanyang mga labi. Sa unang pagdampi pa lang ng inumin, isang pamilyar na amoy ang tumama sa kanyang sistema, gin, lavender, at isang pahiwatig ng vanilya. At nang tuluyan na niyang tinikman, para siyang kinuryente. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Ang lasang iyon. Basti, anong tawag sa inumin na to? Tanong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Hawak nito ang basong katulad ng nasa harap niya ngayon. Wala pa, sagot niya, nakangiti. Kagagawa ko lang. Para sa'yo lang. Kung ganon, tatawagin ko siyang Starlight, sabi nito, kasi sa tuwing iinumin ko to, pakiramdam ko kaya kong abutin ang mga bituin. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang kanyang kamay. Ibinalik niya ang tingin sa babae, na ngayon ay nagpupunas na ng mga baso, tila walang kamalay-malay sa epekto ng ginawa nito sa kanya. Paano? Paano niya nalaman ang timplang iyon? Iyon ay isang sikreto nilang dalawa ni Isabela, isang inuming siya mismo ang lumikha,
isang lasang hindi niya natinikman muli mula noong gabing iyon ng aksidente. Ang pagkabagot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng matinding pagkalito at pagtataka. Miss, tawag niya, ang kanyang boses ay mas mababa at maseryoso ngayon. Lumingon ito. Sir, saan-saan mo natutunan ang timplang iyan? Tanong niya, bawat salita ay may bigat. Pinagmasdan siya ng babae, isang guhit ng pagtataka ang lumitaw sa mukha nito, na tila hindi naunawaan ang bigat ng kanyang tanong. Pagkatapos ay isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sekreto po, sir, mahina niyang sagot. Bubuka na sana muli ang bibig ni Basti, handa nang pilitin itong magpaliwanag, nang biglang mag-vibrate ng walang tigil ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito ng may pagkainis, hindi inaalis ang kanyang tingin sa misteryosong babae. What? Sir Sebastian. Ang nagpapanik na boses ng kanyang sekretarya ang sumalubong sa kanya. Sir, sorry po sa istorbo, pero... Spit it out, Reyes. Sir, tumatawag po si Doña Elvira. Nalaman niyang hindi kayo umuwi sa mansyon kagabi. Tinatanong niya kung nasaan kayo. Ang pangalan ng kanyang lola ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Bigla, ang mahikang nilikha ng The Hidden Flask at ng babaeng ito ay naglaho. Ang mga pader ng kanyang ginintuang kulungan ay muling bumagsak sa kanyang paligid. Nang muli niyang itaas ang kanyang tingin, wala na ang babae. Bumalik na ito sa anino ng kusina, dala-dala ang sagot sa isang tanong na gumising sa isang bahagi ng kanyang pusong matagal nang natutulog. Ang ritual ay ang kanyang kanlungan. Ang mainit na tubig, ang amoy ng dishwashing liquid, ang bigat ng mga plato sa kanyang mga kamay, sa loob ng maliit at maingay na kusina ng The Hidden Flask, si Sarina, Arap Reyes ay ligtas. Dito, siya ay anino lamang, isang pares ng mga kamay na nagtatrabaho, walang pangalan, walang nakaraan. Ang paulit-ulit na kilos ay ang kanyang dasal, ang kanyang paraan upang patahimikin ang mga multo ng kahapon. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, may bagong anino ang sumasayaw sa kanyang isipan, isang aninong may pangalan, Sebastian Alcantara. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ng kusina, tanaw niya ang bar. At doon, sa parehong silyang balot sa pulang velvet, nakaupo na naman siya. Ang lalaking hindi dapat naroroon. Gabi-gabi, sa loob ng isang linggo, bumabalik siya. Mag-order ng iisang inumin, ang Starlight, ang inuming may lasa ng alaala, at magbababad doon ng ilang oras, tahimik na nagmamasid. Bakit siya bumabalik? Tanong ni Ara sa sarili habang kinukuskos ang isang mamahaling baso ng alak. Ang unang gabi ay isang pagkakamali, isang aksidente. Nang masaktan si Miguel, ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang sitwasyon, ang protektahan ang trabahong bumubuhay sa kanya. Ngunit nang makita niya ang lalaking iyon, ang lalaking may mga matang tila pasan ang buong mundo, may kung anong nag-udyok sa kanya. At nang humingi ito ng tiluna sa pagkabagot, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang puso. Pagkabagot. Isang karangyaan na hindi niya kailanman naranasan. Kaya tinimpla niya ito. Ang cocktail na iyon, ang huling piraso ng kanyang dating buhay, ang tanging masayang alaala niya, kasama ang kanyang ama, bago gumuho ang lahat. Itinuro sa kanya ng kanyang itay ang timpla sa kanilang hardin, sa ilalim ng mga bituin, noong ang pangalan pa nilang Reyes, ay nangangahulugan ng respeto at hindi ng kahihiyan. At ang reaksyon sa mga mata ng lalaki nang matikman nito ang inumin hindi iyon paghanga. Iyon ay pagkabigla. Isang malalim, personal na pagkatulala na tila maihinukay na isang bagay na matagal nang nakalibing. Mula noon, gabi-gabi na itong bumabalik, na para bang sa bawat pag-inom, umaasa itong mahahanap ang sagot sa isang tanong na hindi nito masabi. Natatakot si Ara. Ang mga taong tulad ni Sebastian Alcantara ay simbolo ng mundong sumira sa kanyang pamilya. Sila ang mga taong tumalikod sa kanila, bumato sa kanila ng masasakit na salita nang sila ay bumagsak. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtago sa likod ng pangalang Ara at mamuhay na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bansa. Ngunit may bahagi sa kanya, isang maliit, hangal na bahagi, na hindi maiwasang magtaka. Sa kabila ng mamahaling damit at relo, may kalungkutan sa mga mata nito na tila pamilyar sa kanya. Isang kalungkutang sumasalamin sa sarili niyang pighati. Ara, tapos na ang shift mo, sabi ni Susan, isa sa mga waiter. Umuwi ka na. Ako na dyan.
Napabalik si Ara sa kasalukuyan. Tumango siya, hinubad ang kanyang apron, at kinuha ang kanyang mumurahing backpack. Sa paglabas niya sa likurang pinto, sa madilim na eskinita, inihanda niya ang sarili para sa mahabang lakad pa uwi. Ngunit isang itim na luxury sedan ang nakaparada doon, isang sasakyang hindi nababagay sa lugar na iyon. At nakasandal dito, naghihintay si Sebastian Alcantara. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Good evening, bati nito, ang boses ay mahinahon. Hindi sumagot si Ara. Niyakap niya ng mahigpit ang strap ng kanyang bag, handang tumakbo. Huwag kang matakot, sabi ni Basti, tila nabasa ang kanyang nasa isip. Itinaas nito ang dalawang kamay na parang sumusuko. Gusto lang kitang ihatid. Gabi na. Kaya kong umuwi mag-isa, sir, mariin niyang sagot. Alam ko, sabi nito. Pero payagan mo na ako. Bilang pasasalamat sa inumin. Nag-aalinlangan si Ara. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi na tumakbo palayo. Ngunit ang pagod sa kanyang mga binti at ang sinseridad sa boses nito ay nagpahina sa kanyang depensa. At higit sa lahat, ang kuryosidad. Sige, pabulong niyang sabi. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling pabango at leather, isang mundong napakalayo sa amoy ng mantika at sabon na kanyang kinalakihan. Habang umaandar ang sasakyan, bumalot sa kanila ang isang nakabibinging katahimikan. Sarina, basag ni Basti sa wakas. Sarina Reyes. Iyon ang pangalan mo, hindi ba? Napatingin si Ara sa kanya, gulat. Paano mo nalaman? Tinanong ko ang manager mo pag-amin ito. Ara pala ang tawag sa'yo. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara. Alam na nito ang pangalan niya. Gaano kadali para sa isang tulad niya na halungkatin ang buong pagkatao niya? Ang nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Huwag kang mag-alala, sabi ulit ni Basti, tila muling nabasa ang kanyang takot. Hindi na ako nagtanong pa ng iba. Ang gusto ko lang malaman ay ang tungkol sa cocktail na iyon. Saan mo iyon natutunan? Umiling si Ara, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko masasabi. Hindi na ito namilit. Sa halip, ibinaba nito ang bintana. Ang mainit na hangin ng Maynila ay pumasok, dala ang ingay at sigla ng gabi. Alam mo, nagsimula si Basti, sa tuwing bumabalik ako sa bar ninyo, pakiramdam ko iyon lang ang lugar sa buong Maynila kung saan pwede akong maging ako lang. Walang pangalan. Walang inaasahan. Napangiti ng mapait si Ara. Ganoon din ako. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang magkaibang mundo, naramdaman ni Ara ang isang koneksyon. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Ang mga sumunod na gabi ay naging isang panibagong ritual. Hihintayin siya ni Basti pagkatapos ng kanyang shift. Mag-uusap sila sa loob ng sasakyan habang hinahatid siya nito. Nalaman ni Ara na sa kabila ng yaman nito, simple lang ang mga gusto ni Basti. Mahilig ito sa lumang rock music. Paborito nito ang maalat kaysa sa matamis. At higit sa lahat, may lungkot itong dinadala na hindi nito masabi-sabi. Isang gabi, habang nasa tapat na sila ng kanyang apartment building, naglakas loob si Ara. Gutom ka ba? Tanong niya. Nagulat si Basti. Medyo. Halika, may ipapakita ako sa'yo, sabi niya. Dinala niya si Basti hindi sa isang magarbong restaurant, kundi sa isang maliit na kainan sa kanto na nagtitinda ng mga street food. Ang usok mula sa ihawan ay mabango at ang ingay ng mga taong nagkukwentuhan ay masigla. Ito ang mundo ni Ara. Ano nang gusto mo? Tanong niya, mas kumpiyansa ngayon na nasa kanyang teritoryo. May isaw, Betamax, Adidas T. Tinitigan ni Basti ang mga nakatuhog na pagkain na maihalong pagtataka at pag-aalinlangan. Ngunit nang makita nito ang ngiti sa mga labi ni Ara, isang ngiti na ngayon lang nito nakita, ngumiti rin ito. Ikaw ang bahala, sabi ni Basti. Susubukan ko ang lahat. At sinubukan nga niya. Sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bombilya, pinanood ni Ara ang bilyonaryong na si Sebastian Alcantara na kumain ng isaw sa unang pagkakataon. Walang arte. Walang reklamo. Tanging purong kuryosidad at isang tawang lumabas nang matikman nito ang suka.
Sa gabing iyon, hindi niya nakita si Amy Alcantara, ang si. Ang nakita niya ay si Basti. Isang lalaking marunong tumawa, isang lalaking handang pumasok sa kanyang mundo. Kinabukasan, si Basti naman ang may sorpresa. Sinundo siya nito ng mas maaga sa karaniwan. May pupuntahan tayo, sabi nito, may kislap ng pananabik sa mga mata. Dinala siya ni Basti sa isang lugar na parang panaginip, isang private art gallery. Tahimik. Malamig. Ang mga dingding ay puti, pinalamutyan ng mga obra maestra na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Ang mga tao sa paligid nila ay nakasuot ng mga damit na tila galing sa magazine, nagsasalita sa mga wikang hindi niya maintindihan. Biglang nanliit si Ara. Ang kanyang suot na mumurahing bestida at flat shoes ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Ang kumpiyansang naramdaman niya kagabi sa karinderya ay naglaho na parang bula. Napayuko siya, pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang damit, umaasang maging invisible. Naramdaman ni Basti ang kanyang pagkabalisa. Lumapit ito sa kanya, hindi nagsasalita at marahang hinawakan ang kanyang siko. Dinala siya nito sa harap ng isang malaking painting. Isa itong abstract na puno ng madidilim na kulay, asul, itim at abo, ngunit sa gitna ay may isang maliit na tuldok ng maningning na ginto. Anong nakikita mo? Mahinang tanong ni Basti. Hindi ko alam, sagot ni Ara. Hindi ako marunong sa art. Hindi mo kailangang maging marunong, sabi ni Basti. Gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo kapag tinitingnan mo yan. Walang tamang sagot. Tinitigan ni Ara ang painting. Ang mga madidilim na kulay ay pamilyar, iyon ang takot, ang kalungkutan, ang pag-iisa. Ngunit ang maliit na tuldok ng ginto. Pag-asa, bulong niya. Kahit gaano kadilim, may isang maliit na piraso ng pag-asa na natitira. Tumingin si Basti sa kanya, hindi sa painting. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang paghanga. Isang pag-unawa. Ako rin, sabi nito. Iyon din ang nakikita ko. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ay iba na. Hindi na ito nakakailang. Ito ay puno na ng mga non-verbal na salita, ng mga damdaming nagsisimulang mamuo. Itinigil ni Basti ang sasakyan sa tapat ng apartment ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bumaba. Lumingon si Basti sa kanya, ang mga ilaw mula sa poste sa labas ay naglalaro sa kanyang mukha. Dahan-dahan, marahan, na parang humihingi ng permiso, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang utak ni Ara ay sumisigaw. Huwag. Mapanganib. Masasaktan ka lang. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang kahihiyan, ang takot, lahat ay bumabalik. Ngunit ang puso niya, ang pagod at nangulila niyang puso, ay bumubulong ng ibang salita. Isang beses lang. Hayaan mong makaramdam ka ulit. At nang maglapat ang kanilang mga labi, ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata at sumuko. Ang halik ay malambot, magalang, puno ng pinipigilang emosyon. Hindi ito mapusok, ngunit ito ay totoo. Sa sandaling iyon, pinili niyang kalimutan kung sino si Sebastian Alcantara at kung sino si Xarina Reyes. Sila ay dalawang taong nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa, dalawang aninong sumasayaw sa liwanag ng isang nakauna sandali. Tumugon siya sa halik, isang desisyon na nagmula sa puso at hindi sa isip. Isang pag-amin sa isang damdaming matagal na niyang itinatanggi. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo, ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa maliit na espasyo. Ngumiti si Basti, isang tunay, masayang ngiti. At sa unang pagkakataon, ngumiti pabalik si Ara ng walang takot. Hi-e. 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 Isang malakas at tiyak na katok sa bintana ng driver's side ang biglang sumira sa kanilang mundo. Sabay silang napalingon. Sa labas ng kotse, nakatayo ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng puting damit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang kanyang mukha, na perpektong nalagyan ng makeup, ay nagpapakita ng bahagyang inis. Ibinaba ni Basti ang bintana, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napalitan ng pagkabigla. Katrina! Ang babae, si Katrina, ay sumilit sa loob ng kotse. Ang mga mata nito ay dumaan kay Basti at dumapo kay Ara. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may bahid ng paghamak.
Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Basti, isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Basti, I've been looking for you. Ang tatlong malakas na katok sa salamin ng kotse ay parang mga putok ng baril na bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila ni Ara. Sa isang iglap, ang init ng kanilang sandali ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang mundo sa labas, ang mundong pilit niyang tinatakasan, ay sa pilitan siyang hinila pabalik. Katrina! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa, ang lasa ay pait. Nakita ni Basti kung paano naglaho ang kislap sa mga mata ni Ara. Ang babaeng ilang segundo lang ang nakalipas ay buong pusong tumugon sa kanyang halik ay biglang nagtayo ng pader sa kanyang paligid. Muli itong naging estranghero, mailap, maingat, at puno ng takot. Ang pagbabagong iyon ay tumusok sa puso ni Basti ng higit pa sa anumang masasakit na salita. Basti, darling, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lason. Sumilip ito sa loob ng kotse, ang tingin ay dumaan sa kanya at dumapo kay Ara. Isang mabilis, mapanuring sulyap mula ulo hanggang paa. Isang sulyap na nagsasabing, ikaw. Sino ka para mapasama rito? Naramdaman ni Basti ang pag-urong ni Ara sa kanyang kinaupuan na tila nais nitong maging invisible. Isang galit, malamig at matalim ang gumapang sa ugat ni Basti. Galit kay Katrina, sa sitwasyon, at sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Ang kanyang unang naisip ay ang protektahan si Ara. I need to go, bulong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi na ito makatingin sa kanya. Ara, wait, simula ni Basti. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na binuksan ni Ara ang pinto sa kanyang gilid at halos patakbong lumabas, nawawala sa dilim ng pasilyo ng kanyang apartment building na parang isang multo. Naiwan si Basti, kaharap ang isang nakaraang hindi niya pinili. Huminga siya ng malalim bago lumingon kay Katrina, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. What are you doing here, Katrina? I've been looking for you, ulit nito, binuksan ang pinto sa passenger side at pumasok na parang pag-aari nito ang lugar. Ang pabango nitong mamahalin ay sumakal sa amoy ni Ara na naiwan sa hangin. Our grandmothers are having dinner. They're expecting you. And they sent you to fetch me. Like a stray dog, sarkastiko niyang sagot. Tumawa si Katrina, isang tunog na elegante ngunit walang saya. Don't be so dramatic, Basti. Alam mo namang matagal ng plano ni na Lola Elvira at Mamita ang pagsasama natin. They are old friends, after all. At ang pagsasama ng Alcantara at Sandoval, it just makes perfect sense. Perfect sense for business, you mean, mariin niyang sabi. Business, family, legacy. Ano ba ang pinagkaiba? Sagot ni Katrina, habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Anyway, who was that? Your new charity case. Napahigpit ang hawak ni Basti sa manibela. Don't talk about her that way. Oh, so she's special. Tumingin ito sa kanya, ang mga matain ng aasar. Ano nang meron siya na wala ako? Let me guess. She's poor, simple, and makes you feel like a knight in shining armor. It's a classic glitch, Basti. Mag-ingat ka. Baka ang habol lang yan ay ang yaman mo. Hindi na sumagot si Basti. Itinutok niya ang sasakyan pabalik sa malawak na kalsada ng Maynila, patungo sa isang hapunan na alam niyang magiging isang paglilitis. Ang mansyon ng mga Alcantara ay sumalubong sa kanya ng nakabibinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga larawan ng kanyang mga ninuno sa dingding ay tila mga hukom na naghihintay sa kanyang pagdating. Para kay Basti, hindi ito tahanan. Isa itong museo ng mga obligasyon. Sa malawak na dining hall, naghihintay na ang kanyang lola, si Doña Elvira Alcantara. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa, tuwid na tuwid ang likod, ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos. Sa kanyang tabi ay si Katrina, na ngayon ay tila isang perpektong anghel. Sebastian, bati ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng sinuman. You're late. May tinapos lang po ako, Lola, sagot ni Basti, habang umuupo sa tapat ni Katrina. Isang mahalagang bagay, sana, sabi ng matanda, habang sininyasan ang mga katulong na magsimulang maghain. Katrina was telling me about the new Sandoval Alcantara partnership for the Laguna Development Project.
It's a brilliant move. Pinagsasama nito ang ating lakas sa real estate at ang kanilang impluensya sa rehiyon. Ang hapunan ay nagpatuloy sa ganitong paraan, isang monologo mula kay Doña Elvira tungkol sa negosyo, sa pamilya at sa legacy. Si Katrina ay paminsan-minsang tumatango at nagdaragdag ng mga matatalinong komento, ginagampanan ng perpekto ang papel ng magiging kabiyak. Si Basti ay tahimik lamang, ang isip ay lumilipad sa maliit na apartment sa Mandaluyong, nag-aalala para kay Ara. Naramdaman ni Doña Elvira ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ng hapunan, habang si Katrina ay magalangki na nagpaalam, iniwan silang dalawa sa malawak na sala. Hindi ka masaya, apo, sabi ni Doña Elvira. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Pagod lang po, Lola. Hindi. Alam ko kung kailan ka pagod at alam ko kung kailan may gumugulo sa isip mo, sabi ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Tungkol ba ito sa babaeng kasama mo kanina? Natigilan si Basti. Lola Li. Sebastian, pinalaki kita para maging matalino. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa buhay, patuloy nito, ang boses ay nagiging maseryoso. Ang mga desisyon mo ay hindi lang para sa iyong sarili. Ang bawat kilos mo ay may epekto sa pangalan na dinadala mo. Ang pangalang Alcantara. Ara has nothing to do with that. Ara. Is that her name? Tila nagulat ang matanda, ngunit alam ni Basti na isa lang itong palabas. Alam mo, dahil nag-aalala ako para sa iyo, nagpatulong ako para malaman kung sino ang babaeng ito na bigla na lang pumasok sa buhay mo. Inilapag ni Doña Elvira ang isang manipis, kulay krema na folder sa ibabaw ng glass table sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Ano ito? Tanong ni Basti, kahit na may masama na siyang kutob. Isang private investigator's report, sagot ng kanyang lola. Basahin mo. Nag-aalangan man ay kinuha ni Basti ang folder. Sa pagbukas niya nito, mga litrato at dokumento ang sumalubong sa kanya. Ang unang pahina ay may malaking litrato ni Ara, isang candid shot kung saan siya ay papasok sa The Hidden Flask. Sa ilalim nito, Sarina Reyes. Binaliktad niya ang pahina. Ang mga sumunod na salita ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Ang pangalan ng ama ni Ara, Armando Reyes, dating fifi ng Reyes Construction. Idineklara ang pagkalugi noong 2015. Kinasuhan ng maraming bilang ng estafa at fraud. Tumakas sa bansa. Whereabouts, unknown. May mga kopya ng mga news clippings tungkol sa iskandalo. Mga litrato ng pamilya Reyes noong sila ay masaya pa, na sinundan ng mga litrato ng kanilang mga ari-arian na isinusubasta. She comes from a family of failures and swindlers, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang mga salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat. Nalugi sila dahil sa kasakiman. Niloko nila ang kanilang mga kasosyo. At ngayon, ang anak nagtatrabaho bilang dishwasher, nagtatago. Napahigpit ang hawak ni Basti sa mga papel. Ang sinasabi ng kanyang lola ay sumasalungat sa lahat ng nakita niya kay Ara, ang simpleng ngiti, ang pag-aalangan sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang kamay. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano kumain ng isaw. Ang babaeng nakakita ng pag-asa sa isang madilim na painting. This doesn't mean anything, mariin niyang sabi, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Hindi niya kasalanan ang ginawa ng kanyang ama. Hindi ba? Umiti si Doña Elvira, isang iting nakakakilabot. Isipin mo, Basti. Isang bilyonaryong sihi na malungkot at nag-iisa. Isang babaeng galing sa hirap na may madilim na nakaraan. Nagkita sila sa isang bar. Hindi ba't parang isang perpektong plano? She's targeting you, Apo. It's in her blood. That's not true. She's not like that, sigaw ni Basti, hindi na napigilan ang sarili. Kung gayon, bakit niya inilihim sa'yo ang lahat ng ito? Bakit hindi niya sinabi sa'yo kung sino talaga siya? Ang tanong na iyon ay tumama kay Basti. Ang pag-iwas ni Ara na pag-usapan ang nakaraan. Ang kanyang biglaang pagbabago ng ekspresyon kapag napupunta ang usapan sa pamilya. Isang maliit, malamig na binhi ng pagdududa ang itinanim ng kanyang lola sa kanyang isipan. I need to talk to her, sabi ni Basti, tumayo at itinapon ang folder sa mesa. I need to hear it from her. Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Doña Elvira,
muling umupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang magtiwala sa mga taong hindi karapat-dapat. Umalis si Basti sa mansyon na gulong-gulo ang isip. Ang kanyang utak ay isang battlefield, ang mga salita ng kanyang lola sa isang panig, at ang mga alaala niya kasama si Ara sa kabilang panig. Kailangan niyang marinig ang boses ni Ara. Kailangan niyang marinig mula sa kanya na lahat ng ito ay kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero nito. Ring! 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring! 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 The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Isang malamig na kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Nag-text siya. Ara, we need to talk. I'm sorry about what happened with Katrina. Please call me. Walang sagot. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas malakas pa sa sigaw. Ang mga salita ng kanyang lola ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit niya inilihim sa'yo? Hindi na siya nakatiis. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at minaneho ito ng mabilis, pabalik sa apartment ni Ara. Ang pag-aalala ay unti-unting nagiging isang desperadong takot. Takot na baka totoo ang lahat. Takot na baka mawala siya. Pagdating niya sa gusali, halos takbuhin niya ang mga hagdanan. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Ara at kumatok. Knock! Knock! Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. Ara! It's me, Basti. Please, open the door. Katahimikan. Hinawakan niya ang door knob, umaasang nakalock ito. Ngunit sa kanyang pagpihit, bumukas ito. Ang puso ni Basti ay bumagsak sa kanyang sikmura. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang apartment ay madilim at tahimik. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ito ay ang kawalan. Wala na ang mga mumurahing dekorasyon sa dingding. Wala na ang iilang libro sa maliit na lamesa. Wala na ang mga sapatos sa tabi ng pinto. Ang aparador ay nakabukas at laman nito ay hangin. Ang apartment ay nilinis. Hinubara ng lahat ng bakas ng buhay. Lahat ng bakas ni Ara. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa kwarto, desperadong naghahanap ng anumang paliwanag. At doon, sa ibabaw ng hubad na kama, nakita niya ito. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya. Nakasulat dito, sa isang pamilyar, ngunit tila nagmamadaling sulat kamay, ang 5 salitang sisira sa kanyang mundo. Patawad. Hindi tayo para sa isa't isa. Ang unang sinag ng araw na tumatago sa siwang ng bintanang kawayan ang nagsisilbing orasan ni Sarina Reyes. Dito sa maliit na bayan sa Laguna, ang buhay ay may sariling ritmo, isang ritmong mabagal, simple at payapa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng sariwang hangin mula sa kabukiran na humahalo sa halimuyak ng tinapay na kanyang iniluluto. Sa loob ng 3 taon, hindi na siya si Sarina. Dito, siya si Krina, ang babaeng nagmamay-ari ng maliit, ngunit dinadayong carefree na sa bayan. Isang babaeng ulila, ayon sa kwentong inimbento niya, na naghahanap ng tahimik na buhay. Isang kasinungalingan na naging kanyang katotohanan. Isang pader na kanyang itinayo, ladrilyo bawat ladrilyo, upang pagkublihan ng isang pusong minsan nang nawasak. Mama Pancakes. Isang maliit na boses ang pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Mula sa kanyang tabi sa papag, isang munting anghel ang dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang buhok ay kasing itim at kasing kapal ng kay hindi, huwag mo siyang isipin. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng kuryosidad, ay nakatitig sa kanya. Si Liam. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Ngumiti si Ara, isang ngiting nakalaan lamang para sa batang ito. Good morning, my love. Sige, gagawa si Mama ng pancakes. Habang binuhat niya ang 3 taong gulang na si Liam, isang pamilyar na kirot ang sumundot sa kanyang puso. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay isang paalala ng bigat na mag-isa niyang pinasan. Naaalala pa niya ang unang gabi niya sa bayang ito.
Dala ang isang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang pag-aari, at ang maliit na perang naipon. Bumaba siya sa bus, isang estranghero sa isang lugar na hindi niya kilala. Buntis, mag-isa, at takot na takot. Ang bawat anino ay tila isang espiya ni Doña Elvira. Ang bawat ugong ng sasakyan ay tila ang pagdating ni Basti. Ang ulan noong gabing iyon ay kasabay ng kanyang mga luha. Nakaupo sa isang bangko sa plaza, yakap ang kanyang tiyan, ibinulong niya sa hangin, "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Mama." Si Mang Ben, ang may-ari ng isang maliit na karinderya na malapit ng magsara, ang nakakita sa kanya. Isang matandang may mabuting puso na hindi nagtanong ng marami. Ang nakita lang niya ay isang batang babae na nangangailangan ng tulong. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na sabaw, binigyan ng bubong na masisilungan, at itinuring na parang sariling anak na nawawala. "Mama, look," turo ni Liam sa isang butiki sa Kisam, na pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. "Anak." Sabi niya, "Good morning, Liam," sagot ni Ara, hinalikan ang malambot na buhok ng bata. Ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay si Liam. Ang cave Rina ay ang kanyang santuwaryo. Isang maliit na espasyo na pinalamutyan ng mga tuyong bulaklak, mga lumang libro, at mga kasangkapang gawa sa kahoy. Ito ang bunga ng kanyang dugo at luha, na itayo sa tulong ng perang ipinautang sa kanya ni Mang Bendito. Ang kanyang mga kamay ay laging abala, sa pagmamasa ng harina, sa pagtitimpla ng kape, sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ang pagiging abala ay ang kanyang gamot laban sa pangungulila. "Mama, can I help?" tanong ni Liam, nakatayo sa isang maliit na bangkito sa tabi niya sa kusina, suot ang isang munting apron na siya mismo ang gumawa. "Of course, Jiwa Little Baker." Ibinigay ni Ara kay Liam ang isang maliit na piraso ng masa. Pinanood niya ang maliliit na kamay nitong sinusubukang gayahin ang kanyang pagmamasa. Ang eksenang ito, ang init ng oven, ang amoy ng kanela, ang tawa ng kanyang anak, ito ang kanyang pangarap na hindi niya alam na gusto pala niya. Isang simpleng pangarap na ipinagkait sa kanya ng kanyang nakaraan, at ngayon ay unti-unti niyang binubuo muli. "Ang galing-galing naman ng apo ko," boses ni Mang Ben mula sa pinto ng kusina. May dala itong isang bayong ng mga sariwang gulay mula sa kanyang hardin. "Lolo Ben," masayang sigaw ni Liam, tumakbo ito para yakapin ang matanda. Para kay Liam, si Mang Ben ang tanging lolo na kanyang kilala. "Rina, anak," sabi ni Mang Ben habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Kamusta ang umaga ninyo?" "Mabuti po, Tay," sagot ni Ara, ginagamit ang tawag na matagal na niyang ikinabit sa matanda. "Salamat po sa mga ito." Umupo si Mang Ben sa isang silya, pinapanood silang mag-ina. May lungkot sa mga mata ng matanda na tanging si Ara lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin. "Anak," mahinang sabi nito nang makalabas si Liam para maglaro sa maliit na hardin sa likod ng cave. "Hanggang kailan?" Alam ni Ara kung ano ang tinutukoy nito. Ito ang usapang paulit-ulit nilang binabalikan, ngunit laging iniiwasan ni Ara na tapusin. "Tay, napag-usapan na po natin to." "Napag-usapan na natin," sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay malumanay. Pero lumalaki na ang bata. Malapit na siyang magtanong ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga kwento mo. Magtatanong siya tungkol sa kanyang ama. At nararapat lang na malaman niya ang totoo. Napayuko si Ara, pinaglaruan ang gilid ng kanyang apron. "Natatakot po ako." "Alam ko," sabi ng matanda. "Pero tandaan mo, ang katotohanan, gaano man kasakit, ay laging mas magaan dalhin kaysa sa isang kasinungalingan. Hindi habang buhay ay makakatakas ka sa nakaraan, Rina." Ang mga salita ni Mang Ben ay tumago sa pader na itinayo ni Ara. Alam niyang tama ito. Gabi-gabi, kapag tulog na si Liam at ang buong bayan ay tahimik na, ang mga tanong ay bumabalik para usigin siya. Ginawa ba niya ang tama? Naging makasarili ba siya? Paano kung hinanap siya ni Basti? Paano kung naniwala ito sa mga kasinungalingan ng lola niya? Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Liam, naupo si Ara sa isang sulok ng kanyang maliit na sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang modelong matagal nang naluma sa panahon. Binuksan niya ang gallery. May isang folder doon na may password, isang folder na hindi niya binubuksan maliban sa mga gabing tulad nito,
kapag ang kanyang kalungkutan ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Isang litrato lang ang laman nito. Isang litratong kuha sa art gallery. Si Basti, nakatayo sa tabi niya, nakatingin hindi sa kamera kundi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, ng isang damdaming hindi pa niya nakikita mula sa kaninuman. Ito ang litratong aksidenteng nakita ni Liam isang araw, noong naglalaro ito sa kanyang cellphone. "Mama, who's that man?" tanong nito. "An old friend, anak," ang tanging naisagot niya. Tinitigan ni Ara ang mukha ni Basti. Ang bawat detalye ay kabisado na niya, ang hugis ng kanyang mga kilay, ang maliit na peklat malapit sa kanyang labi, ang paraan ng pagkurba ng kanyang ngiti. 3 taon. 3 taon na parang kahapon lang. Nararamdaman pa rin niya ang init ng halik nito, ang bigat ng tingin nito. Ang daliri niya ay napunta sa delete button. Gawin mo na. Para matapos na. Para maprotektahan mo si Liam. Para maprotektahan mo ang sarili mo. Ngunit hindi niya magawa. Ang pagbura sa litratong ito ay parang pagbura sa huling piraso ng katotohanan sa kanyang buhay, ang katotohanang minsan, sa kabila ng lahat, umibig siya. At minahal din siya pabalik. May isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Mabilis niya itong pinunasan, isinara ang gallery, at ibinalik ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Bukas, pangako niya sa sarili. Bukas, buburahin ko na. Isang pangakong alam niyang hindi niya kailanman tutuparin. Kinabukasan, normal ang lahat sa Carefree na. Ang amoy ng kape ay nangingibabaw sa hangin. Ilang customer ang tahimik na nagbabasa sa mga sulok. Si Liam ay abala sa pagguhit sa isang maliit na mesa. Ang telebisyon sa dingding ay nakabukas sa isang news channel, ngunit walang sinuman ang talagang nanonood. Isa lang itong background noise. A prominent name in the business world, Alcantara Holdings, has once again secured a multi-billion-dollar deal with foreign investors. Napatigil si Ara sa pagpupunas ng mesa. Ang pangalang iyon. Alcantara. Dahan-dahan siyang lumingon sa telebisyon. At doon, ang kanyang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang mukha niya. Ang mukha niya. Si Basti. Nakasuot ng isang matalim na business suit, ang kanyang buhok ay mas maikli ngayon. May ilang guhit ng pagod sa kanyang mga mata na wala pa roon dati. Tila mas seryoso siya, mas tumanda. Ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaki sa litrato. Ang lalaki sa kanyang mga panaginip. Ang ama ng kanyang anak. Pakiramdam ni Ara ay nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang hawak niyang baso ay dumula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Napalingon ang lahat ng customer sa kanya. Ngunit hindi niya sila nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Leading this monumental effort is si Sebastian Alcantara, who stated in a press conference that this partnership is not just about profit, but about building better future for the Filipino people. Ang boses nito, mas malalim ngayon, mas may otoridad, ay umalinggaw sa cave, dumiretso sa kanyang puso na parang isang punyal. At sa gitna ng biglaang katahimikan, isang maliit at inosenteng boses ang bumasag sa lahat. Nakaturo si Liam sa telebisyon, ang kanyang mga mata ay bilog sa pagkamangha, isang malaking ngiti sa kanyang mga labi. "Mama, look! He looks like this picture." Ang opisina ni Sebastian Alcantara sa pinakatuktok ng Alcantara Tower ay hindi na isang simbolo ng kapangyarihan. Sa loob ng 3 taon, ito ay naging isang war room, isang santuwaryo ng kanyang obsesyon. Ang mamahaling Italian leather na sofa ay natatabunan ng mga folder. Ang malawak na mahogany desk ay halos hindi na makita sa ilalim ng mga mapa, mga dokumento, at mga baso ng kapeng lumamig na. Nakatayo siya sa harap ng isang malawak na corkboard na sumasakop sa isang buong dingding. Ito ang sentro ng kanyang mundo. Dito, nakadikit ang isang mapa ng Pilipinas, tinusukan ng daan-daang pin na may iba't ibang kulay. Ang bawat pin ay isang lead, isang sabi-sabi, isang patay na dulo ng sinulid. Ang mga pulang sinulid ay nagdurugtong sa mga syudad, mga probinsya, mga pangalan, isang masalimuot na sapot ng kanyang desperadong paghahanap. Sa gitna ng lahat, isang kupas na litrato ang nakadikit, si Ara, nakangiti habang kumakain ng isa o sa isang karinderya sa kanto. Ang huling larawang nakuha niya bago ito maglaho na parang bula. 3 taon.
1,075 araw. Sa loob ng panahong iyon, nagbago si Basti. Ang dating pagkabagot ay napalitan ng isang matalim na determinasyon. Ang playboy na walang pakialam ay namatay noong gabing natagpuan niya ang 5 salitang iyon sa isang piraso ng papel. Pinalitan siya ng isang lalaking may iisang layunin, ang hanapin siya. Ginamit niya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang koneksyon, ang kanyang impluwensya. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may kasunod na anino. Ang anino ng kanyang lola, si Doña Elvira. Ilang beses na siyang nakatanggap ng mga lead na sa huli ay nagiging maling impormasyon. Mga private investigator na bigla na lang tumitigil sa pag-uulat. Mga saksi na bigla na lang nagbabago ng isip. Alam niyang si Doña Elvira ang nasa likod ng lahat, isang tusong manlalaro ng ahedres na hinaharangan ang bawat galaw niya para protektahan ang pangalan ng pamilya. Kaya't nagbago siya ng stratehiya. Humanap siya ng isang investigator na walang utang na loob sa mga alkantara, isang taong mas tapat sa katotohanan kaysa sa pera. At sa loob ng 6 na buwan, tahimik silang kumilos. Sir Sebastian. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Basti. Si Doña Elvira, nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina, ang mukha ay singlamig ng marmol sa sahig ng mansyon. Hindi na ito nag-abala pang kumatok. Lola, bati niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Pumasok ang matanda, ang kanyang mga mata ay sinuri ang buong silid, ang mga nagkalat na folder, ang mga baso ng kape, at higit sa lahat, ang corkboard ng kanyang obsesyon. Huminto ang tingin nito sa litrato ni Ara. 3 taon na, Sebastian, sabi ni Doña Elvira. Hindi ka pa ba napapagod sa paghabol sa isang multo? Sa isang kasinungalingan? Humarap si Basti sa kanya, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi siya kasinungalingan. Talaga, lumapit ang matanda, ang bawat hakbang ay may bigat. Iniwan ka niya. Tumakas siya. Kung tunay ang pagtingin niya sa'yo, bakit siya umalis? Tinanggap niya ang kapalaran niya, apo. Panahon na para tanggapin mo rin ang sayo. Si Katrina ay isang mabuting babae. Ang pagsasama ninyo. Hindi ako titigil, Lola, putol ni Basti, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bakal na determinasyon. Ang takot na dati niyang nararamdaman sa matanda ay napalitan na ng isang pagod na pagsuway. Hahanapin ko siya, may tulong man ninyo o wala. At kapag nahanap ko siya, hindi niyo na kami mapaghihiwalay pa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Doña Elvira ang kanyang apo, na tila sinusukat ang lalim ng kanyang pagbabago. Sa wakas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kung iyan ang gusto mo, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang pag-ibig na itinayo sa kahinaan ay laging guguho. Tumalikod ang matanda at umalis, iniwan si Basti sa katahimikan ng kanyang war room. Napasandal siya sa kanyang mesa, napapikit. Ang pagod ng 3 taon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Paano kung tama ang kanyang lola? Paano kung naghahabol lang siya sa wala? Lisisisitu. Ang pag-vibrate ng kanyang personal na cellphone ang gumising sa kanya. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit kabisado niya. Ang numero ng kanyang bagong investigator, si Ramos. Mabilis niya itong sinagot. Ramos. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, ay halong pag-aalinlangan at pananabik. Mayroon po akong balita. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko dito. Napatuwid ng upo si Basti. Ano iyon? Mayroon akong asset sa Laguna. Isang maliit na bayan malapit sa Cruz. May isang babae raw doon na dumating 3 taon na ang nakalipas. Nagtayo ng isang maliit na cave. Ang pangalan niya ay Rina. Rina. Mula sa Rina. Ang puso ni Basti ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong itsura niya? Kamukha po niya, sir. Base sa litratong ibinigay ninyo. Simple lang daw manamit, laging nakatali ang buhok. Pero ang pinaka-interesante po, huminto si Ramos, na tila nag-aalangan. Ano, diin ni Basti? Sir, may kasama daw siyang isang batang lalaki. Mga 3 taong gulang. Ang hangin ay tila nawala sa baga ni Basti. 3 taong gulang. Ang mga numero ay umikot sa kanyang isipan. Ang timeline posible. Sobrang posible.
Sir, I think I found her. Ang biyahe papuntang Laguna ay isang malabong panaginip. Si Basti mismo ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga gusali ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang bukirin. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang mga mata ni Ara habang tinitingnan ang painting sa gallery. Pag-asa, bulong nito. Naalala niya ang tawa nito habang pinapanood siyang kumain ng isaw. At naalala niya ang sakit, ang matinding sakit nang makita niya ang walang lamang apartment, ang bigat ng 5 salita sa piraso ng papel. Patawad. Hindi tayo para sa isa't isa. Isang bahagi niya ang natatakot. Paano kung hindi ito si Ara? Paano kung isa na naman itong maling akala? At paano kung siya nga ito? Ano ang sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Paano kung ayaw na siya nitong makita? At ang bata paano kung hindi sa kanya? Ang isiping iyon ay isang punyal na bumaon ng malalim. Hindi. Kailangan niyang maniwala. Ang lasa ng cocktail na iyon, ang koneksyon sa kanilang mga mata, hindi iyon kasinungalingan. Iyon ang tanging katotohanang pinanghawakan niya sa loob ng 3 taon. Sinunod niya ang direksyong ibinigay ni Ramos. Isang tahimik na bayan na may isang simbahan sa gitna, napapalibutan ng mga lumang bahay at malalaking puno ng akasya. At doon, sa isang kanto, nakita niya ito. Isang maliit, kaakit-akit na kapihan. Ang karatula, na gawa sa kamay, ay may nakasulat, Kay Frina. Ipinarkada niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang puno. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong mailap. Pinanood niya ang cave mula sa malayo. Nakita niya ang mga taong pumapasok at lumalabas, lahat ay may ngiti sa labi. At pagkatapos, sa bintanang salamin, nakita niya siya. Si Ara. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong mesibon, tulad ng dati. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida at apron. Walang makeup. Walang alahas. Ngunit sa pagitan ng pag-abot ng kape at pagtanggap ng bayad, may isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting masakit na makita ni Basti, dahil alam niyang hindi siya ang dahilan nito. Mukha itong payapa. Masaya. At sa tabi nito, nakaupo sa isang maliit na silya, ay isang batang lalaki. Ang mundo ni Basti ay tumigil sa pag-ikot. Ang bata ay abala sa pagguhit, ngunit nang tumingala ito at mumiti kay Ara, nakita ni Basti ang sarili niya. Ang parehong itim na buhok. Ang parehong hugis ng mga mata. Ang paraan ng pagkurba ng bibig nito kapag nakangiti. Ang hangin ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mga mata ay hindi may alis sa eksena sa kanyang harapan. Ang lahat ng tanong, lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ng 3 taon ay naglaho. Isang katotohanan na lang ang natira, isang katotohanang parehong nakakatuwa at nakakatakot. Anak. May anak sila. Hindi na niya kayang manatili sa loob ng kotse. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang humarap sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mga binti ay tila nang hihina. Tumawid siya sa kalsada, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tunog ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Nasa tapat na siya ng pinto. Huminga siya ng malalim. Itinulak niya ang pinto ang gawa sa kahoy. Ting! Isang maliit na kampana sa itaas ng pinto ang tumunog, hudyat ng kanyang pagdating. Ang lahat ng ingay sa loob ng cave ay tila naglaho. Lumingon si Ara mula sa likod ng counter, isang magalang na ngiti ang nakahanda para sa bagong customer. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti sa mga labi ni Ara ay naglaho. Ang hawak niyang tasa ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, sa takot, sa isang damdaming hindi mabasa ni Basti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, 1,075 araw, muli silang nagkaharap. Ang dulo ng sinulid ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti sa mga labi ni Ara ay naglaho. Ang hawak niyang tasa ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, sa takot, sa isang damdaming hindi mabasa ni Basti.
Para kay Ara, ang pagtunog ng maliit na kampana sa pinto ay parang isang hatol. Ang mundo ay umikot ng mabagal, pagkatapos ay biglang huminto. Ang mahinang usapan ng mga customer, ang ugong ng coffee machine, ang tawa ng kanyang anak sa isang sulok, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang sariling puso, isang martilyong pumupukpok sa kanyang mga tadyang, nagbabantang kumawala. Siya! Nandito siya! Hindi ito isang panaginip. Hindi ito isang masamang alaala. Totoo siya. Nakatayo sa pintuan ng kanyang munting santuwaryo, dala ang lahat ng multo na pilit niyang tinakasan. Mas seryoso ang kanyang mukha, mas matalim ang kanyang mga mata, ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking sumira at bumuo sa kanya sa iisang iglap. Si Basti. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang sakit, hindi ang pangungulila. Ito ay isang pangalan. Liam. Mabilis siyang lumingon sa direksyon ng kanyang anak. Nakayuko pa rin ito sa kanyang pagguhit, walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa gitna ng kanilang tahimik na buhay. Huwag sana siyang lumingon. Please, huwag sana siyang magsalita. Ara. Ang kanyang pangalan, binigkas sa boses na iyon. Ang boses na bumabagabag sa kanya sa gabi, ang boses na minsan ay bumubulong ng matatamis na salita. Ngayon, ito'y tunog ng isang kadenang humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. Napahigpit ang hawak niya sa counter, ang kanyang mga buko ay namumuti. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ilayo si Basti dito. Bago pa may makakita. Bago pa may makakilala. Bago pa magtanong si Liam. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang umikot sa counter, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Basti, at hinila ito papalabas, patungo sa likod ng cave kung saan naroon ang kanilang maliit na hardin. Hindi siya pinigilan ni Basti. Nagpahila ito, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, puno ng mga tanong na mas matalas pa sa salita. Nang makarating sila sa likod, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, marahas niyang binitawan ang braso nito. Hinarap niya ito, ang kanyang dibdib ay umaalon sa pinaghalong galit at takot. Anong ginagawa mo dito? Pabulong niyang sigaw, ang bawat salita ay may diin. Paano mo ako nahanap? Tinitigan lang siya ni Basti, ang kanyang mukha ay isang komplikadong mapa ng sakit at pagkalito. 3 taon, Ara. 3 taon kitang hinanap. At iyan ang una mong itatanong sa akin. Umalis ka na, sabi ni Ara, umiling-iling, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Please, Basti. Umalis ka na. Hindi, mariin niyang sagot, humakbang palapit. Umatras si Ara. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Isang tanong na 3 taon kong daladala. Bakit? Ang isang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Bakit? Bakit? Ulit niya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagtatanong ka kung bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa mundo mo. Sa pamilya mo. Ang pamilya ko. Anong kinalaman nila dito? Huwag kang magmaang-maangan, Basti, sumabog na siya. Ang lola mo. Si Doña Elvira. Alam kong alam mo. Pinuntahan niya ako. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako lalayo, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na rin ikaw. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Basti, mula sa pagkalito patungo sa isang dahan-dahang pag-unawa, na sinundan ng isang madilim na galit na hindi para sa kanya, kundi para sa iba. Ngunit hindi iyon sapat para pahupain ang sakit na kanyang naramdaman. Pinili kong umalis para protektahan ka, patuloy niya, ang boses ay nanginginig na. Mas pinili kong masaktan na mag-isa kaysa makita kang masira dahil sa akin. Kaya huwag mo akong tanungin kung bakit. At naisip mo, sa loob ng 3 taon, na hindi ako masasaktan, ganti ni Basti, ang kanyang boses ay puno ng pait. Isang sulat lang, Ara. 5 salita. Hindi tayo para sa isa't isa. Ganoon lang ba kadali para sa'yo na iwan ang lahat? Ang iwan ako. Hindi mo naiintindihan. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin. Dahil ang alam ko lang ay mahal kita, at sa isang iglap na wala ka. Mama! Isang maliit, inosenteng boses ang pumutol sa kanilang nag-aapoy na pagtatalo. Sabay silang natigilan, napalingon na parang tinamaan ng kidlat.
Nakatayo sa may pinto ng kusina si Liam, hawak ang kanyang ginuhit na papel. Nakatingin ito sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa umiiyak niyang ina patungo sa matangkad na estrangherong kausap nito. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pag-aalala. "Mama, Gary, are you crying?" tanong nito, humakbang papalapit. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta kay Basti. Tinitigan niya ito ng may pagtataka. "Who is he?" Ang tanong na iyon. Ang tanong na kinatatakutan ni Ara sa loob ng 3 taon. Nakita ni Ara kung paano napako ang tingin ni Basti sa bata. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito habang sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Liam, ang buhok, ang mga mata, ang bibig. Nakita niya ang paggalaw ng mga gulong sa isipan nito, kinakalkula ang mga taon, ang mga buwan, ang mga araw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na paghinga nilang tatlo. Si Basti ay dahan-dahang lumuhod para maging kapantay ng bata. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit. Ito ay puno na ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Ara dati, isang halo ng pagkamangha, takot, at isang umaapaw na pag-asa. "Anong pangalan mo, bata?" tanong ni Basti, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin muna si Liam kay Ara na parang humihingi ng permiso. Tumango lang si Ara, wala ng lakas para pigilan ang agos ng tadhana. "Liam po," sagot ng bata. "Liam," ulit ni Basti na parang isang banal na salita. Tumingin siya pabalik kay Ara, ang kanyang mga mata ay basang-basa na ngayon. "Ara, di." Walang salitang kailangang bigkasin. Ang sagot ay nasa harap na nilang dalawa. Ang buhay na katibayan ng kanilang pag-ibig at ng kanilang paghihiwalay. Umiling si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang sandali. Wala nang takas. Wala nang kasinungalingan. Anak mo siya, Basti. Ang pag-amin ay isang pagsuko. Isang paglaya. Isang bigat na sa wakas ay nabitawan. Napapikit si Basti, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagmulat niya, ang tingin niya ay nakatuon na lang kay Ara, puno ng sakit, ng pagsisisi, at ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanya. Sa harap ng kanilang anak, sa gitna ng hardin ang nagsilbing saksi sa kanilang tahimik na buhay, lumuhod si Basti sa harap ni Ara. Ngunit hindi para humingi ng tawad. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay na hindi nakita ni Ara. Isang maliit, itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng araw. "Pakasalan mo ako, Ara," sabi ni Basti, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. "Hindi para sa akin. Hindi para sa nakaraan. Kundi para sa kanya. Para sa ating kinabukasan. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong protektahan kayo." Tinitigan ni Ara ang singsing, pagkatapos ay ang mukha ni Basti, at sa huli, ang naguguluhang mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot na dala ng pagbabanta ni Doña Elvira, ay bumalik na parang isang alon. Ang imahe ng mansyon. Ang tingin ni Katrina. Ang lason sa matatamis na salita. Dahan-dahan siyang umiling, hinila ang kanyang kamay palayo. May mga luha pa rin sa kanyang mga mata. "Hindi. Hindi ko kaya. Paano kung maulit lang ang lahat?" Ang salitang hindi mula sa mga labi ni Ara ay hindi tunog ng pagtanggi. Para kay Basti, ito ay tunog ng takot. Isang malalim, nakaugat na takot na siya mismo ang nagtanim at ang kanyang lola ang nagdilig. Nakita niya ito sa paraan ng paghila niya ng kanyang kamay, sa panginginig ng kanyang mga balikat, at sa mga matang nakatingin sa kanya na parang isang panaginip na anumang oras ay magiging bangungot. Hindi siya sumuko. Ibinulsa niyang muli ang singsing, isang tahimik na pangakong hindi ito ang huling beses na makikita iyon ni Ara. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaluhod at hinarap ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang tingin ay malumanay. "Okay lang," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pag-unawa. "Hindi kita minamadali, Ara. Nandito lang ako. Hindi na ako aalis."
Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok ng pasensya at isang sayaw ng pag-iingat. Ginamit ni Basti ang lahat ng natitirang leave credits na naipon niya sa loob ng 3 taon. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa nag-iisang pensyon sa bayan. Ang bilyonaryong CEO ng Alcantara Holdings ay namuhay sa isang silid na may isang kama, isang maliit na aparador, at isang bentilador na umuugong. At sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya siya ay nasa tamang lugar. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa carefree na. Hindi bilang isang customer, kundi bilang isang anino na laging naroon. Sa simula, pinapanood lang niya mula sa isang mesa sa sulok, pinagmamasdan kung paano gumalaw si Ara sa kanyang mundo, kung paano ngumiti si Liam. Ngunit hindi nagtagal, hindi na niya natiis ang pagiging manonood lamang. Isang araw, nakita niyang nahihirapan si Ara sa pagbubuhat ng isang sako ng harina. Walang salitang lumapit si Basti, kinuha ito mula sa kanya, at ipinasok sa kusina. Hindi nagsalita si Ara, ngunit nakita ni Basti ang bahagyang pagbuntong hininga ng pasasalamat. Iyon ang simula. Kinabukasan, ang baradong lababo sa kusina ang kanyang naging kalaban. Nakasuot ng mamahaling polo shirt, lumusong siya sa ilalim ng lababo at inayos ito. Nang umahon siyang may mansa ng grasa sa mukha, nakita niya si Ara na nakatayo sa may pinto, may bahagyang ngiti sa mga labi na pilit nitong tinatago. Isang maliit na tagumpay. Ngunit ang pinakamalaking bundok na kailangan niyang akyatin ay si Liam. Ang bata ay maingat sa kanya. Sa mga unang araw, tinitingnan lang siya nito mula sa malayo, nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Hindi ito pinilit ni Basti. Sa halip, ginamit niya ang lengguwahe ng mga bata, paglalaro. Isang hapon, nakita niyang umiiyak si Liam dahil nasira ang gulong ng paborito nitong laruang truck. Kinuha ni Basti ang truck, umupo sa sahig, at ginamit ang kanyang Swiss knife para ayusin ito. Tahimik siyang pinanood ni Liam. Nang maibalik niya ang truck na umaandar na, dahan-dahang kinuha ito ng bata. Hindi ito nagsabi ng salamat, ngunit bago ito tumakbo palayo, isang mabilis na sulyap ang ibinigay nito sa kanya, isang sulyap ng pagtataka. Ang unti-unting paglambot ng puso ni Liam ang naging tulay pabalik sa puso ni Ara. Nagsimula siyang iwanan si Liam sa pangangalaga ni Basti ng ilang minuto habang may ginagawa siya. Ang mga minutong iyon ay naging kalahating oras. Hanggang sa isang hapon, natagpuan na lang niya ang sarili na nakangiting pinapanood mula sa malayo ang dalawa, si Basti, na nakaluhod sa damuhan, ginagaya ang tunog ng isang eroplano habang si Liam ay tumatawa ng malakas. Ang eksenang iyon, ang tunog na iyon, ito ang dapat sana ay buhay nila. Isang gabi, matapos nilang isara ang cave at patulugin si Liam, naabutan ni Basti si Ara na nakaupo sa duyan sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito, maingat na huwag sirain ang katahimikan. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang huni ng mga kuliglig ang kanilang naririnig. Noong umalis ka, nagsimula si Basti, ang kanyang boses ay halos pabulong. Isang bahagi ko ang nagalit sa'yo. Pero mas malaking bahagi ang nagalit sa sarili ko. Dahil sa isang sandali, hinayaan kong magtanim ng pagdududa ang lola ko sa isip ko. At ang pagsisising iyon, Ara, iyon ang daladala ko sa loob ng 3 taon. Patawarin mo ako. Lumingon si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ako dapat ang humingi ng tawad, Basti. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat sinabi ko sa'yo ang lahat. Pero naduwag ako. At ang presyo ng kaduwagan ko ay ang 3 taon na dapat sana ay kasama ka ng anak mo. Hinawakan ni Basti ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pumalag. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang bukas na bubuin natin. Magkasama. Muli niyang inilabas ang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Ang singsing ay tila mas kumikinang ngayon sa ilalim ng mga bituin. Sarina Reyes, sabi niya, ginagamit ang kanyang buong pangalan. Handa na akong maging asawa mo at ama ni Liam. Handa na akong ipaglaban kayo kahit kanino. Handa ka na bang pagkatiwalaan ako? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot, kundi luha ng paglaya. Dahan-dahan siyang tumango. Basti, bulong niya.
Isinuot ni Basti ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay hinapit niya ito at hinalikan, isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na naghintay ng napakatagal. Ang pagbabalik sa Maynila ay isang malaking paghahanda para sa digmaan. Sa biyahe, hawak ni Basti ang kamay ni Ara, habang si Liam ay mahimbing na natutulog sa car seat sa likod. Natatakot ka ba? Tanong ni Basti. Pag-amin ni Ara. Pero hindi na ako nag-iisa. Ang mansyon ng mga Alcantara ay kasing lamig at kasing engrande ng dati. Sinalubong sila ng mga nagtatakang tingin ng mga katulong. Ngunit hindi sila pinansin ni Basti. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa sala, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang lola. At naroon nga si Doña Elvira, nakaupo sa kanyang paboritong silya, ay hawak na tasa ng tsaa. Sa pagpasok nila, ibinaba nito ang tasa. Ang tunog ng porselana sa platito ay matalim at malutong. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Ara, pagkatapos ay sa batang hawak nito sa kamay. Isang malamig na paghamak ang gumuhit sa kanyang mukha. Sebastian, sabi nito, na parang hindi nakikita ang kanyang mga kasama. Anong ibig sabihin nito? Hinila ni Basti si Ara at si Liam palapit sa kanya, ipinagsasanggalang sa ilalim ng kanyang braso. Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Sila na po ang pamilya ko. Si Xarina ang mapapangasawa ko. At si Liam ang anak ko. Tumawa si Doña Elvira, isang tawang walang kagalakan. Pamilya. Isang babaeng galing sa pamilya ng mga manloloko at isang batang walang kasiguraduhan kung sino ang ama. Iyan ba ang ipagpapalit mo sa pangalan at dangal ng mga Alcantara? Huwag niyo silang pagsalitaan ng ganyan. Bakit? Dahil masakit ang katotohanan, tumayo ang matanda, ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka sa mga oportunistang tulad niya. Ang pag-alis niya ay patunay na pera lang ang habol niya noon pa man. Hindi po yan totoo, hindi na napigilan ni Ara. Umalis po ako dahil tinakot ninyo ako. Isang salita laban sa akin. Sino ang paniniwalaan ng apo ko? Ang babaeng tumakas o ang lolang nagpalaki sa kanya? Ako. Isang bagong boses ang sumabat mula sa may pinto. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Katrina Sandoval, nakasuot ng isang simpleng business attire, ang kanyang mukha ay seryoso. Katrina, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Doña Elvira. Naglakad si Katrina papasok, hawak ang kanyang cellphone. Hindi niya pinansin ang matanda. Ang kanyang tingin ay na kay Basti at Ara. Pagod na akong maging piyesa sa laro ninyo, Doña Elvira. Mahalaga sa akin si Basti bilang kaibigan at nararapat sa kanya ang maging masaya. Itinaas niya ang kanyang cellphone. 3 taon na ang nakalipas, matapos ang gabing magkita kami ni Basti, nag-usap kami ni Lola. Nabanggit niya ang plano ninyo na kausapin si Ara. Nag-aalala ako, kaya't inutusan ko ang isa sa mga tauhan ko na magmasid. Patawad, Basti, pero nag-aalala ako na baka saktan ka niya. Ipinindot niya ang isang buton sa kanyang cellphone. Isang recording ang umalinggaw sa buong sala. Layuan mo ang apo ko, kung hindi, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati na ang kinabukasan niya. Siguraduhin kong kahit saang kumpanya ka mag-apply, walang tatanggap sa'yo. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala ka ng matakbuhan. Ang boses ni Doña Elvira. Malupit, malinaw at walang duda. Natigilan ang matanda. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Basti, nakita niya ang kanyang lola na walang masabi, na walang magawa. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking katedral sa Maynila. Hindi ito dinaluhan ng mga politiko at ng alta sosyedad. Sa halip, ginanap ito sa hardin sa likod ng Cave Rina, sa ilalim ng mga puting tela na sumasayaw sa hangin. Simple. Tahimik. Makahulugan. Ang mga bisita ay kakaunti. Si Mang Ben, na siyang naghatid kay Ara sa dulo ng pasilyo, umiiyak na parang isang tunay na ama. Si Katrina, na nakatayo sa tabi ni Basti bilang kanyang matapat na kaibigan. At ang pinakamahalagang panauhin sa lahat, si Liam, na suot ang isang maliit na tuksedo, ang ring bearer na may malaking ngiti habang dala-dala ang unan na may 2 simpleng singsing. Nang bigkasin ni Basti ang kanyang mga panata,
ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Mula sa isang baso ng pait, binigyan mo ako ng pag-asa. Ngayon, sa harap mo, sa harap ng anak natin, ipinapangako ko ang isang buhay na puno ng pagmamahal, paggalang at kapayapaan. Ikaw ang aking simula at ang aking magpakailanman. Hawak ni Basti ang kamay ni Ara habang pinapanood nila si Liam na masayang naglalaro sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Ang sikat ng hapon ay ginintuan at ang hangin ay amoy bulaklak at bagong pag-asa. Handa ka na ba para sa ating simula? Tanong ni Basti, habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Ngumiti si Ara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Inangat niya ang kanyang mukha para salubungin ang kanyang tingin. Matagal na. Sa malayo, sa isang madilim at marangyang silid sa Maynila, tinitingnan ni Doña Elvira ang isang litratong ipinadala ng isa sa kanyang mga espiya, ang litrato ng masayang bagong kasal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Reyes, utos niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Bawat kahinaan. Bawat sikreto. Ibinaba niya ang tawag at tinitigang muli ang litrato, isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos, bulong niya sa katahimikan. At dito nagtatapos ang unang yugto sa kwento ni Basti at Ara, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng pag-ibig na hindi sumusuko. Mahal naming mga tagapakinig. Isang taos-pusong pasasalamat po mula sa kaibuturan ng aking puso. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito, sa pagsubaybay sa bawat pait at tamis, sa bawat luha at tagumpay sa buhay ni Basti at Ara. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa mundo ng pag-asa, pagpapatawad, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa bawat salitang aking isinusulat, ninanais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay may kasamang mga pagsubok, mga pagdududa, at mga sakripisyo. Ngunit ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas na bumangon, na magpatawad, at na maniwala sa isang mas magandang bukas. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, laging may isang maliit na sinag ng liwanag na naghihintay, isang pag-asa na hindi kailanman dapat nating bitawan. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Basti, Ara, at ng kanilang munting si Liam. At ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento at damdamin. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat kwentong aming isinasalaysay. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.